nagtatanong about sa K1 visa or sa mga, alam mo yun, yung magpa-file pa lang ng mga visa nila, tanong lang kayo sa akin, huwag kayo mahihiya. May mga video ko na about doon, so kung may tanong, huwag mahihiyang magtanong. Ending, bumili ako ng laptop. Nagamit ko siya personally. Hello guys! Today, aayusin ko ang magiging table ko. Ito yung magiging table ko. Kasi hindi naman ginagamit ni Danny yung itong table. Since kailangan ko ng ganito para mag-edit ng mga video sa laptop. So, kaya kailangan ko. Ilalagay ko to dito sa dito ko ilalagay siya. Para pag nag-edit ako, dito ako lagi nakaupo, diba? So, ayan. Pakita ko sa inyo guys kung paano ko ayusin yung aking magiging table. Isin muna natin yung mga gamit ni Daddy. Lagay natin tong mousepad kasi para matakpan tong dirty. Pangit, di ba? Kasi bumili pa ako ng isang table na hindi namin alam kung kailan kami makakabili. Buti na lang hindi ko iniwan tong mousepad ko kasi iniwan ko to nako. Kita pa rin yung dumi. Okay lang. At least, di ba? Meron akong mousepad. Ito yung laptop na gamit ko. Meron akong mousepad. Ay, meron akong mouse. Tapos, ito pa mousepad. Ito yung dati kong ginagamit sa work. Yung laptop stand. Kailangan natin i-ready para yung laptop nakaayos na, diba? Diba? Ang ganda. Tapos lalagyan ko to ng halaman dito eh. Ano kaya wala malalagay dito? Lalagay ko yung snake plant ko rito para maganda naman tingnan. May style naman kahit paano, no? Kaya dito na lang. Ang ganda, Winnie! Oh my God! Nasira, oh. Ito muna yung magiging table ko. Diba? Ganda? Oh, diba? Aesthetic. Black and white. Kahit pa paano, at least meron ako, diba? So, later, dito na ako mag-i-edit ng aking video. Kahit hindi siya ganong kaganda na expected ko, na aesthetic, white and brown, okay lang. At least meron, diba? Huwag na tayo mamili. At least meron tayo. Hindi naman tayo maharap eh. So, ito na siya guys. Ang ganda. Buksan natin yung laptop para sabihin, peke naman yung laptop. Tangyang peke. Baka kahit nasa bahay ako, nasa office lang. Parang nasa office lang din ako. Ganda. Oo, diba? Perfect. Diba? So, sa mga nagtatanong about sa K1 visa or sa mga, alam mo yun, yung magpa-file pa lang ng mga visa nila, tanong lang kayo sa akin, huwag kayo mahihiya. May mga video ko na about doon, so kung may tanong, huwag mahihiyang magtanong. O, diba? Ganun lang ang mga technique yan. Aesthetic ng ano ko, snake plants ko. No? Ang bet ko sana is doon, yung nakikita ko yung ano ko, yung, makikita ba yung ano, yung sinag ng araw. Kasi dito parang lang, although may bintana naman, kaya lang may yung bintana niya medyo maliit. Bala ko sana dun, kaya lang, wag na.
Kasi pagka nanonood yung mga bisita sa malaking screen, nakaharang ako, di ba? Okay yan dito kasi walang nakaharang. May ilaw pa. Okay na ako dito. Ang kailangan ko lang is yung tag dito. Upuan. Kasi itong upuan parang although okay naman siya. Pero pagka may pera ko, siguro i-upgrade ko to ng gusto ko aesthetic eh. Naman ako eh. Aesthetic ako eh. Tingnan mo guys ako. Binili namin to sa Singapore. Oxine. Alam mo kung magkano? Ito yung namin souvenir na binili namin sa Singapore. Yung pumunta kami Singapore. Alam mo kung magkano? Ano, mahal. Parang mas mahal pa sa gold to yung $88. Eh magkano Singaporean dollars? 42 yata? 41? Ewan ko Matandaan basta nasa 40 lang siya. 88 times 40, magkano na yun, no? Laki rin, no? Ito pa. Dami na binili sa Singapore na memorable naman. Ito, mahilig kasi si Paper sa sa mga ganto-ganto. Nabubuksan to Alam, itong pinakamahal. $129. Times mo sa 40 yan. Diba? Parang ginto. Ayoko na mag-times kasi hindi ako marunong sa math, hindi ako marunong sa English. Pero maganda naman yun, di ba? Binili namin yung mga sign namin kasi display ba sa bahay? Ayan. Pakita ko sa inyo. Yung elephant, hindi namin alam kasi si Honey kasi mahilig sa elephant. So, maganda rin naman yung elephant ko. Ang ganda. Diba? Ito rin, cute din to. Diba? Ang cute, no? Yung ox talaga mukhang maamong, no? Pero pag inaway mo yan, naku, buong pamilya mo aawayin niya. Charot lang. Kasi yung cute, no? Ang cute ng mga batang ito. Diba? So, ito na yung office ko ngayon. Dito nyo na ako laging makikita. Dito na ako laging magba-vlog. Ito na yung laging makikita yung background. Ba, sana may sarili akong kwarto, no? Kaya lang kasi ayoko sabihin, pumunta ka dito para maganyan-ganyan, di ba? Ayoko naman ng gano'n, no? So, ito pala guys, yung laptop ko. Ano siya? Asus VivoBook. Regalo to sa akin ng fiancé ko eh. Sana all. Nung nag-work from home kasi ako, nung time na yon wala pa akong, bawal pa kami mag-work from home. Eh, nung time na yun, papunta na siya. Eh, ayoko naman magtrabaho ng nasa office tapos nasa bahay siya, di ba? Eh, layo pa naman ang MOA sa bahay namin. So, ang ending, bumili ako ng laptop. Sana all. Nagamit ko siya personally. Nakakatulong din siya. Nadadala ko rin siya pag out of town kami. Sana all. Diba? Ano rin pala, mas okay pala may laptop kaysa sa may PC ka. Kasi yung PC hindi mo madadala kahit saan ka pumunta eh. So, mas okay mag-ano ka ng laptop. Mag-invest ka rin. So, ang natatandaan ko, ang binili namin dyan is 42,000. Wow! Sa pesos. Pero ayun, ano naman sa akin, regalo sa akin ng fiancé ko kasi Sana all. tawag ko, birthday ko yata nun. Hindi, I think parang 2 years kami. Oo, tama, 2 years. And second anniversary namin. Ayan na regalo niya sa akin, di ba? So, ito. Ayun ang gusto ko yung mayroon akong table, mayroon akong, alam mo yun, yung sariling desk na pagkakaabalahan nga kahit yung may mga bisita nandyan, at least meron akong sarili kong table na sa akin lang talaga, diba? Yun ang gusto ko, diba? Ayan, pag mag-vlog na ako, dito na ako laging pepesto at dito nyo na ako laging makikita. So, eto na yun. Maganda naman siya, hindi siya minsan nagahang, pero natural din naman yun siguro kasi ang dami ko na nalagay dito. Hindi ko naman sinasabi na bumili kayo ng sarili yung laptop Siyempre kung hindi naman afford, okay lang naman. Hindi ko naman pinipilit na bumili kayo. Ang ina-advise ko lang is yung, maganda yung
may sarili kang laptop kasi doon mo malalagay yung mga kailangan mong engagement mo na may lakad ka sa ganito, yung mga ganyan-ganyan. Dito ka makakapag-edit ng mga video mo, dito ka makakanood ng video mo. If ever na may bisita ka, tapos ginagamit yung TV, di ba? Hindi ka ay gusto ko manood. Oh, at least may laptop ka. Hindi ka nakakipag-away sa mga bisita mo. Diba? May mga advantage, disadvantage din. I think disadvantage lang dito is yung wala kang pera. Kailangan pilitin kasi kung bumili ka pa, kung sakaling bibili ka, tapos uutangin mo lang. May tubo kasi pagka inutang mo. Ano kinagandahan dito sa mouse na to? Libre na siya dito sa laptop. Kasama na siya sa laptop. Magka-free nila. Ang kinagandahan, wireless. Yung hindi ka magbubol-bol ng diba? Mamaya kakabit ko dito yung speaker ko. Kabit ko na kaya. Hiningal ako. Ito yung speaker ko. Ito yung binili ko sa Mall of Asia. Mura lang to yung mga maliit na speaker. Mura lang to, nasa 390, parang ganun. Malakas din. Kung ano yung nasa picture, ganun siya. Ay, kulay gray pala to. Ano sa kulay gray, kaysa orange. Kabit ko siya. Pag nagkaroon ako ng sariling trabaho, iipon talaga ako ng pera. Gusto kong bumili ng mga gamit na, alam mo yung gamit na, alam mo yung matutuwa kapag nakikita mo. Ayun mga gusto ko. Ayoko kasi bumili ng mga pagkain, yung mga gamit na uubos ba, yung tulad ng stocks. Kasi ayoko din naman pala kakain. Gusto ko yung mga gamit na parang aesthetic ba sa bahay na ang ganda-ganda, titignan ng mga, pag tinignan mo, matutuwa ka, ang lamig sa mata, yung light pink, brown, beige, white, ayun ang mga gusto kong kulay. Wood. Ayan ang ina-achieve ko sana na pagka nagkapera ako talagang bibili ako. Sa ngayon wala pa tayong pera. Taste muna tayo dito. Okay? Wala tayong mamili pa kasi minsan pag namimili ka, may sinasabi rin yung iba na ay sabihin gold digger ka. Kahit na alam mo tay, hindi naman sa feeling ko lahat naman tayo may mga gusto sa buhay. Iba-iba nga lang. Ikaw gusto mo ng ganyan, ganyan. Gusto mo ng dress, gusto mo ng mga damit-damit. Gusto mo ng mga food, stock, ganyan, ganyan. Ako naman, gusto ko yung mga gamit na pang-aesthetic. Di ba? Plants. Yan yung mga gusto ko. Iba-iba lang tayo ng gusto, pero kayo, dapat hindi kayo nagsasalita ng mga bad na words na. Ay, secure ka, ay, ingitera ka, ay. Dahil lahat tayo may iba't ibang gusto. Ikaw, kung yan ang bet mo, ibang gusto mo. Ako, ibang gusto ko. Siguro, minsan yung ibang tao, di ba, may nasasabi na, ay, mga insecure ka, ganyan-ganyan. Ingitera kang bata. Pero alam mo yung totoo, siya pala ang talagang ingitera. Minsan makikita mo rin sa tao yan eh. Yung, alam mo yun, yung ang dami nilang nasasabi kasi may mga ganyan-ganyan kang gamit, ganyan-ganyan. Hindi nila alam na hindi nila alam na sila talaga ang ganun. Nakakapagsalita na masasakit sa kapwa. Na ay, ang gitero ko. Pero ang totoo sila talagang mainggit. Kaya lang yung mga taong ganun, hindi na rin dapat natin pinagpapatulan. Dahil alamin na rin natin sa sarili natin na may mga ganun tao talaga na kahit hindi mo anuhin. Ako, sinishare ko lang kung paano gusto kong ayos. Kung anong gusto ko sa bahay. Ayun lang gusto ko. Gusto ko malinis. Diba? Gusto ko maayos. Malinis, walang alikabok, walang... Alam mo, yun yung maayos ba talaga na pag nakita mo, matutuwa ka, hindi ka mai-stress.
gusto kong linis ka sa bahay. Kasi minsan yung tao, doon nagbe-base ng ugali ng tao. Ay, ganito pala siyang tao. Ang dumi-dumi. Ang ganda-ganda. Pero yung nakita ko yung bahay nila, ang dugyot-dugyot. Alam mo yung parang ang daming daming alikabok, may mga spider, may mga... Alam mo yun, hindi mo maintindihan na yung mga gamit nagkalat, yung mga damit, mga hindi nakatupi. Yung sa drawer ba? Pagka binrot-lot mo yung ganyang drawer, ang daming damit na hindi naman sinusuot, ganyan-ganyan. So, yung banyo, yung banyo, ang dumi-dumi, ang dumi-dumi ng banyo nila, ganyan-ganyan. Tapos nakita mo sa sarili niya, nakita mo siya na ang ayos-ayos niya, no? Ang ganda-ganda niya, ang ayos-ayos niya, yung pala panlabas lang pala. Pero pag pinasok mo yung loob nila ng bahay, hindi mo na matitiis, gusto mo nang umalis. Gusto mo nang lumabas, no? So at least, doon minsan nakikita rin natin ang ugali ng tao, kung maayos ba siya, kung paano ba siya mamuhay. Doon minsan magbe-base tayo. Kasi minsan may mga tao na nagbe-base sila kung gaano kakalinis, kung gaano kakasinop sa gamit, gaano kalinis sa bahay. Doon na makikita eh. At least ako okay lang kahit ganti tsura ko. Hindi man lang ako malinis sa mukha. Hindi man ako malinis sa katawan. Although na ganito talaga yung itsura ko hindi ako nagme-makeup. Hindi ako parang alam mo yun, yung parang hindi makalabas ng walang kilay, yung walang foundation. At least, alam ko sa sarili ko na pag pinasok mo yung bahay ko, hindi ako magdadahilan na, ay wag na kayong pumunta sa bahay namin, ganyan. Kasi ganito, ang daming dahilan, di ba? Yung pala, may tinatago pala siyang kadugyutan sa katawan, di ba? So, sana, alagaan din natin yung, bukod sa katawan, alagaan din natin kung paano tayo maglinis sa kapaligiran, lalo na sa bahay, di ba? So, ayun lang. Share ko lang, kasi may mga ibang tao talaga, may mga ganun. So, thank you for watching my vlog. I hope this vlog help you to improve yourself. And share, like, and subscribe my video. Thank you guys, and I love you. Bye.